ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ng isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Malapit na ang panahon ng pagbibigayan. Nandiyan ang Pasko, nandiyan na rin ang eleksyon. Kaya panahon na ng bigayan. May 2 uri daw ng pagbibigay. Lahat tayo maaaring mapunta sa isa doon. Na kapag tayo daw ay nagbibigay, ang ibinibigay natin ay maaaring pain o hain. Pain o hain. Ano raw yun? Pain. Ano ba ibig sabihin ng pain? Sa mga namimingwit, alam nyo yan. Maglalagay ka ng uod, maglalagay ka ng tinapay. Sa mga manghuhuli ng daga, alam nyo yan, maglalagay kayo ng keso, maglalagay kayo ng ulam. Ang pain, naglalagay ka, pero inaasahan mong may makukuha ka. Di ba ganun ang pain? Kaya mo pinapain, bitag, ika nga. Mga kapatid, magandang tanungin ngayong araw na ito, ang ibinibigay ba natin sa isa't isa? Ang ibinibigay ba natin sa Diyos ay parang pain? Nagbibigay ka nga, pero talagang ang inaantay mo, ang inaabangan mo, ang nasa isip at puso mo, yung makukuha mo. Nagbibigay ba tayo para mangutangan ng loob ang iba? O, ako nagbigay sa iyo niyan, ha? Ako nagbigay ng trabaho mo.
Ako nagpaaral sa'yo. Ako nagbigay ng suot mo. Nagbibigay ba tayo dahil meron din tayong inaantay na kapalit? Pwede ho yan mangyari sa bawat isa at maging sa Diyos. Kaya nga't mag-ingat po tayo. Baka yung tinatanggap ninyo, hindi hain, kundi pain. Tanggap kayo ng tanggap. Sabi niyo, ang bait-bait naman ito, nagbinibigyan tayo. Bitag pala yan. Ang kapalit niyan, 3 taong pagdurusan na naman natin. Lulubog na naman ang bayan natin. Mauubos na naman ang kaba ng bayan. Mga abuso na naman. Ganun din ba? Minsan, akala natin napakabait na kaibigan, bigay ng bigay. Yung pala, pain yun. Para hindi ka na makawala. Para lagi ka na lang susumbatan. Para lagi ka na lang maging sunod-sunuran. Ganun ba tayo magbigay? Parang pain. Kaya sabi ko rin, mag-ingat tayo dahil baka tanggap tayo ng tanggap, pain na pala ang tinatanggap natin. Sa Diyos po ba, pag nag-aalay tayo sa Kanya, para bang pain yun? Mahal na po na, nagsimba ako ngayon, ilang linggo na ako nagsisimba, walang mintis, ilang biyernes na ako nagpupunta rito, namamasan ako, namamanata ako, nagbibigay ako, naglilingkod ako, kaya dapat pagbigyan mo na ako. Pag hindi, magtatampo ko sa iyo. Hindi na ako magsisimba, hindi na ako magdarasal, hindi na ako gagawa ng mabuti. Pain ho ba ang inaalok natin sa mahal na poon? Huwag pain. Bagkus, ang ibigay natin sa Kanya ay hain. Ano ba yung hain? Ang hain, hindi mo iniisip ang kapalit. Hindi ka naghahanap ng pagkilala. Hindi sasama ang loob mo pag hindi ka pinasalamatan. Hindi ka naghahanap ng katumbas nito. Ibinibigay mo dahil nagmamahal ka, nagmamalasakit ka, at alam mo, iyon ang tamang dapat gawin. Kaya nga narinig natin sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, meron daw balo, tinulungan niya si Propeta Elias. Yun na yung huling kurot ng harina, huling patak ng langis. Pero hindi niya alintana, hindi niya sinabing, bibigyan kita pero magmilagro ka para hindi sayang ang bigay ko sa iyo. Hindi niya inisip kung ano mangyayaring susunod. Naghain lang siya. At sabi sa Ebanghelyo, si Jesus Nazareno, napansin niyo, sabi, si Jesus nasa tapat ng hulugan ng kaloob at pinagmamasdan ng mga tao. Ayan, pinagmamasdan daw tayo ni Jesus Nazareno. Mamayang kolekta, pagmamasdan daw tayo. Tinitingnan daw niya kung sino yung mga naguhulog. Alam din niya kung sino yung mga nagtutulog-tulugan pag dumadaan na yung basket. No? Pero, ano mang nais makita ni Jesus Nazareno? Ang gusto niyang makita ay hain. At meron daw balo, naghulog lang ng 2 kusing. Sa mata ng mundo, walang kakwenta-kwenta ang 2 kusing. Pero sa balo, yun na yung buong buhay niya. Yan na yung kabuhayan niya. Yun na yung kinabukasan niya. At ibinigay niya ito. Kaya't sabi ni Jesus Nazareno, ito ang pinakamahal na alay na nakita ko. Sapagkat hindi siya nagbigay ng pain, nagbigay siya ng hain. Kaya nga sa 2 pagbasa, sinabi sa atin, si Jesus Nazareno ang kataas-taasang pari na naghain
ng kanyang sariling buhay. Tuwing makikita natin si Jesus Nazareno, makikita natin ang anak ng Diyos na naghahain. Makapangyarihan siya, pero pumayag siyang maging mahina. Siya ang bukal ng buhay, pero pumayag siyang mamatay. Wala siyang kasalanan, pero pumayag siyang pahirapan. Naghain siya alang-alang sa atin. Kahit na alam niya, magiging makakalimutin tayo. Kahit alam niya, hindi tayo tatanaw ng utang na loob. Kahit alam niya, patuloy tayong magkakasala, naghahain pa rin siya sa atin. Dahil ang tunay na alay, ang tunay na pagbibigay, ang tunay na hain, may pag-ibig, may sakripisyo, may pagtitiwala. Isang beses po, may lumapit sa akin isang deboto. Nag-abot po siya sa akin ng sobre. Sabi niya, Father, alay ko po sa mahal na pong Jesus Nazareno. Matapos ko siyang basbasan, hindi nga siya masyadong nagtagal, nagmamadali siya at sabi niya, sapat na po, lagi po ako nag-o-online sa inyo. Galing po akong Saudi. At masaya po ako, nakita ko kayo, Father, at gusto ko pong ibigay itong alay ko para sa mahal na poon. Nung umalis po siya, nung binuksan ko yung sobre, may sulat. Si Aling Priscilla. Sabi niya, doon sa sulat niya, ang alay ko pong ito, 1 taon ko pong pinag-ipunan. At sabi niya, alam mo, Father, nasa Saudi po ako, OFW po ako sa Saudi. Sa halip na bumili ako ng tubig, nag-iigib na lang po ako dun sa may labasan sa amin. Para po makatipid ako ng 30 reals kada buwan. Hindi na ako bibili ng tubig, iigib na lang ako ng tubig. Dahil yung naitabi ko, dahil hindi na ako bumibili ng tubig, itong 1 taong pinag-ipunan ko, ito po ang aking alay sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi ho nakukuha sa palakihan, paramihan, pagaraan, ang hain at handog sa Diyos. Sapagkat ang tunay na kalugod-lugod kay Jesus Nazareno, katulad ng ginawa ni Aling Priscilla, hindi nga siguro ganong kalaki yon, pero yon, kalakip ng haing iyon, ay pag-ibig, sakripisyo, at pagtitiwala. Nawa, ang ating handog, hindi lang yung inuhulog sa kolekta, kundi ang ating buhay ay tunay na maging hain, katulad ng paghain ni Jesus Nazareno. Upang sa gayoy, pag nakita tayo ni Jesus Nazareno, sasabihin niya, yan ang tunay kong deboto. Yan ang tunay na nag-aalay. Yan ang tunay na naghahain. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong dakilang handog. Naghain kayo ng lahat-lahat para sa aming kaligtasan. Bagamat kayo ang anak ng Diyos, nakataas-taasan, nagpakababa kayo, pinasan ninyo ang krus. Tinanggap nyo ang kamatayan para kami muling mabuhay sa iyong kaharian. Nawa, tuwing humaharap kami sa inyo, makapaghandog po kami ng tunay na hain. Hindi pain, sapagkat ito'y makasarili, kung hindi hain, bunga ng pag-ibig, sakripisyo, at pagtitiwala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami
basbasan niyo po kami. Amen. Amen.